Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Galatians. Ang ating pong series ay pinamagatan nating No Other Gospel, Stand Firm on Your Freedom. Stand Firm on Your Freedom. At ang title po ng mensahe ngayong hapon ay The Blessings of Being Justified by Faith in Christ. Siguro nagtataka kayo kung bakit nasa English po ang ating outline. Yan po ay dahil ako po ang nag-preach din kaninang umaga. So dahil English na po nag-umpisa sa araw na ito, ay nag-isang outline na lang po tayo. Pareho naman po ang sinasabing mensahe. So the blessings of being justified by faith in Christ. Para doon sa mga ngayon nating nakasama at hindi ninyo napakinggan yung mga previous messages, no, ay i-review ko saglit ang pinagdaanan natin sa aklat ng Galatians hanggang sa puntong ito. No? So magmula pa sa umpisa ng kanyang sulat sa mga taga-Galacia, si Pablo ay kanya nang ipinaglaban ang justification by faith na tanging paraan para ang tao ay maligtas. Yan lamang ang kaisa-isang paraan na itinadhana ng Diyos para ang lahat ng makasalanan ay maging matuwid sa kanyang harapan. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus at hindi sa pagsunod sa mga batas. Nagumpisa siya, pinagtanggol niya ang kanyang pagiging apostol. Naalala niyo yun sa chapter 2. Sapagkat maraming mga tao ang pumupula sa kanya dahil siya daw ay hindi totoong apostol at datapwat ang kanyang mensahe ay hindi kapareho ng ebanghelyo na tinuturo ng mga apostol sa Jerusalem. Kaya't pinatunayan ni Pablo na siya ay nakatanggap ng mensaheng ito magmula sa Panginoong Jesus mismo. At ang ebanghelyong kanyang ipinapahayag ay pareho din ng ebanghelyong ipinapahayag nila Peter at nila John at nila James sa Jerusalem. At yung mensahe ngang yun ay ito, that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Na ang isang tao ay hindi naaring matuwid sa harapan ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Kanyang ipinagtanggol itong doktrinang ito. At sa chapter 3, sa umpisa ng chapter 3, kung inyong alalahanin, sa first 5 verses, kanyang pinatunayan ito sa pamamagitan ng personal experience ng mga taga-Galatians. Sinabi niya sa kanila, hindi ba naranasan ninyo ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus hindi dahil sa inyong pagsunod sa batas, sapagkat sila yung mga hentil at wala sa kanila ang kautusan ng Panginoong Diyos na kanyang ibinigay sa pamamagitan ni Moises. So sabi niya, hindi nyo naranasan ang kaligtasan dahil sa pagsunod sa batas, kundi dahil sa pakikinig ng may pananampalataya. Pagkatapos noon, kanyang ipinaglaban ang doktrinang ito sa pamamagitan ng pangangaral mula sa Old Testament. Ginamit niya ang ilang mga teksto na galing sa Deuteronomy, sa Leviticus, sa Habakkuk, at iba pa. At dahil dito, kanyang pinatunayan na magmula pa lang sa Old Testament Scriptures, ang pananampalataya kay Jesus lamang ang tanging paraan ng kaligtasan.
Pagkatapos noon, kanyang ipinagtanggol muli ang doktrinang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang example sa isang human covenant, isang last will and testament kumbaga, na hindi pwedeng palitan, lalo na kung patay na yung nag-last will and testament. Kung ano ang kanyang ipinangako roon na mamanahin ng mga beneficiary ng last will and testament na yon, ay hindi na magbabago kailanman. Ganon ang pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga salinlahi. Yung last time natin dito, kanya namang ipinagtanggol ang doktrinang ito sa pamamagitan ng pangangaral. Sabi niya, nagtanong siya, kung hindi nga naman tayo naliligtas sa batas, sabi niya sa verse 19, why then the law? So bakit pa binigay ang batas? Nagtanong din siya, is the law then contrary to the promises of God? Certainly not, sabi niya. Ang batas, ang layunin nito, paliwanag ni Pablo, ay hindi upang magligtas, kundi upang magsilbi na tagapagturo sa tagapagligtas. So, makikita natin, halimbawa, sa verse 19, sabi niya, it was added because of transgressions. Dahil ang kasalanan ay hindi natin makikita na kasalanan kung hindi natin makikita yung batas na nagsasabi na ito ay kasalanan. Sinabi niya na ang batas ay hindi nakapagbibigay ng buhay sa verse 21. If a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. Pero hindi nga ganon ang pagliligtas ng Diyos. Sa ating teksto, sa hapong ito, ipapakita naman ni Pablo ang mga pagpapala. Blessings of being justified by faith in Christ alone. Ano yung mga pagpapala? Natapos na siya dun sa medyo mahirap na parte ng kanyang argumento, na kung saan ipinaglalaban niya at tinatalo niya yung kasinungalingan na tinuturo ng mga Judaizer. Ang sabi ng mga yon, oo nga, dapat tayong manampalataya kay Kristo, pero kailangan natin idagdag ang pagsunod sa batas ni Moises. Kailangan ninyong mga hintil na maging mga Hudyo. Ang sabi ni Pablo, hindi kailanman. Sinabi pa nga sa chapter 1 verses 8 and 9 na ang nagtuturo ng ganito ay dapat isumpa. Napakalakas po ng kanyang dating. Napakasakit po ng kanyang mga sinasabi sa mga taga-Galatians. Pagdating niya dito sa teksto natin, magbabago siya ng konti ng tono. At dito ipapakita niya ang mga pagpapala ng pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Ano ang mga pagpapalang ating matatamo kung tayo ay mananampalataya lamang kay Jesus bilang ating tagapagligtas? Ang pakay niya ay upang magkaroon ng kagalakan ang lahat ng mananampalataya kay Jesus. Dahil meron tatlong dahilan, tatlong pagpapala kung bakit dapat tayong magalak sa ating kaugnayan kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Pagiging mga anak ng Diyos, becoming the sons of God, pagiging kaisa ng lahat ng mananampalataya, one with all believers, at pagiging heirs of the promise, tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. So tatlong pagpapala mga kapatid. Tingnan natin yung una, becoming sons of God. Verses 26 and 27. Ang sabi doon, for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
Ang konteksto ng mga talatang ito ay yung larawan na ibinigay ni Pablo sa verses 24 and 25. Yung tinatawag nating guardian, ang salitang ginamit doon sa ESV, o ang original na salita nito ay paidagogos. Medyo familiar po ang paidagogos sapagkat sa atin ngayon, lalo na sa mga guro, o lalo na dun sa mga nagtatrabaho sa akademya, ang paidagogos ay parang root ng pedagogy o yung paraan ng pagtuturo, no? So, ang paraan ng pagtuturo ay pedagogical, tawag ng mga akademya, no? So, itong pedagogos kasi, kaya natin ginagamit yung salitang Griego kasi wala siyang katapat talaga sa Ingles o kahit sa Tagalog, no? Yung pedagogos sa verses 24 and 25, dalawang larawan ang kanyang binigay. Yung una ay parang protector, bantay, security guard, no? Sikyo. So, pero hindi lang yun ang ginagawa ng pedagogos. Siya din ay parang tutor, tagapagturo. Kaya nga sa King James Version, ang translation nitong salitang ito ay schoolmaster. Sa ating version naman na ginagamit sa ESV, ang translation natin ay guardian. So yung guardian, yung schoolmaster, ay hindi sapat para maipakita yung buong ibig sabihin ng salitang yon. Ang salitang pedagogos ay nagpe-paint para sa atin ng isang larawan ng ginagawa ng mga Romano nung panahon na yon. Ang anak ng isang mayaman na Roman family, habang siya'y lumalaki, ay nilalagay sa ilalim ng proteksyon ng isang slave, nung pamilyang yon. Isang slave na guardian, isang slave na pedagogos, no? Habang siya ay bata pa at lumalaki, ang kanyang guardian ang sumasama sa kanya papunta sa eskwela, nagpoprotekta sa kanya sa lahat ng panganib, nag-aabot ng lahat ng kanyang pangangailangan para sa kanyang pangangaral, no, o pag-aaral. At hindi lang yon. Madalas, ang guardian na ito ang nagdidisiplina dun sa batang iyon habang siya'y lumalaki. Siya ang mahigpit na nagbibigay ng mga alituntunin na dapat sundin ng bata habang siya'y lumalaki. Yung bata habang siya'y lumalaki sa isang Roman family na mayaman, ay merong ganitong arrangement. Yung tatay niya, ipinauubaya ang proteksyon, ang edukasyon, at kung minsan, ang mentoring sa isang guardian. Yan po ang picture na pinakita ni Pablo sa verses 24 and 25. Ganyan daw ang batas. Ang batas parang stricto. Pero yon ay nagpoprotekta sa atin o nagpoprotekta sa mga Hudyo noong panahon na yon, nagpoprotekta sa mga hintil upang sila ay hindi maanod sa yung pagan practices ng lahat ng karapit bansa nila, no? Karatig bansa. So, sila ay protected by the law, pero sila din ay dinidisiplina, nire-restrict ng law, parang guardian. So, ganun ang litrato, ganun ang larawan ng batas na ibinigay ni Pablo. Yun ang konteksto, doon tayo nang gagaling. So ngayon, ang sabi sa verse 26, "For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith." Kung babasahin natin yung kompleto from verse 25, "But now that faith has come, we are no longer under a guardian." So meron nangyari. Meron nangyaring parang graduation doon sa bata, no? So magmula doon sa batas na nagpoprotekta at nagdidisiplina sa kanya, ngayon siya ay nasa hustong edad na, siya ngayon ay magiging
tunay na anak na ng kanyang ama. No? So, ganun ang epekto ng pagiging sons of God through faith. Sabi sa verse 26. Mga kapatid, sa ating pananampalataya kay Jesus, ang lahat ng spiritual blessings ay ating natatanggap kung tayo ay in Christ. Yun ang mababasa natin sa Ephesians 1:3. Sa Ephesians 1:3, ang wika doon, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ, with every spiritual blessing in the heavenly places." At kanyang in-enumerate dun sa mga susunod na talata. Halimbawa, He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. He predestined us for adoption as sons. We have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. Verse 7. He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will. Verse 9. So ang lahat ng ito ay spiritual blessings na ating tinatanggap if we are in Christ. Alam nyo, maraming nagtuturo na tayo lahat ay anak ng Diyos at siya ay ama ng lahat. So yan ay totoo to some extent only. We are sons of God all by creation. By creation. Lahat po tayo ay kanyang nilalang, datapwat tayo ay kanyang mga anak. Sabi sa Acts 17:26, "And He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth." So dahil sa kanya nagmula ang lahat, siya ay ama ng lahat. In that sense, we are sons of God by creation. But not all are sons of God by redemption. Hindi po lahat ay sons of God na niligtas ng Diyos para maging miyembro ng kanyang forever family. In fact, ang proof natin dito, bago tayo nakakilala sa Panginoon, kahit yung mga pinaka-relihiyosong Hudyo, sa John chapter 8, ang tawag sa kanila ni Jesus, "You are of your father the devil." John 8:44. So hindi sila sons of God. Sons of the devil sila. Pero pastor, sila yon. Talagang medyo toxic yung mga Hudyo na yun eh. Palaban sila lahat kay Kristo eh. Tayo, hindi naman tayo ganun. Hindi tayo ganun. Okay. Ephesians chapter 2 verse 3. Babasahin ko yung mula sa verse 1. "And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air." Si Satanas po yun. "The spirit that is now at work in the sons of disobedience." Tayo po yun. Verse 3, "Among whom we all once lived." We all once lived. Tayo pong lahat ay nagumpisa doon. Tayo po lahat ay nagumpisa bilang anak ng demonyo. Ang toxic nyo naman, pastor. Pero yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. "Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind." Hindi sila sons of God. Hindi lahat ay sons of God. Ang mga sons of God are, ayon sa ating teksto, we become sons of God through faith. So all become sons of God by believing in His name, as those who are born of God and led by the Spirit of God. Sabi sa John chapter 1 verse 12, sabi nung kasi, si Jesus daw ay pumasok dito sa mundo, ngunit siya ay tinanggihan kahit ng kanyang mga kababayan. So sabi sa John 1:11, He came to His own, but His own people did not receive Him. But, sabi sa verse 12,
to all who did receive Him, who believed in His name. He gave the right to become children of God. So doon sa mga tatanggap sa ating Panginoon at mananampalataya sa Kanyang pangalan, ang ibig sabihin po noon, mananampalataya na Siya ay namatay sa krus para sa ating kasalanan, na Siya ay nabuhay na walang sala para sa ating katuwiran. Kapag yun ang ating pananampalataya, if we believe in His name, we are called the children of God. Pero tignan niyo yung verse 13. Kasi baka akalain niyo ba, kaya pala tayo naging children of God dahil tayo'y nanampalataya sa Kanya. Pero tignan niyo yung verse 13. Siguro iniisip niyo, siguro nangyari yun nung ako ay nagpray ng sinner's prayer o sumagot ng altar call o di kaya ay sumulat sa bulletin ng GCF na ako ay tumanggap kay Kristo Jesus. Siguro noon nangyari yun. Ganon siguro ako naging children of God dahil ako'y tumanggap sa Kanya at nanampalataya sa Kanyang pangalan. In one sense, tama yun. Pero tingnan niyo yung verse 13. Children of God who were born not of blood. Hindi dahil kayo'y anak ng kung sinong Kristiyano. Nor of the will of the flesh. Hindi dahil nag-decide kayo na kayo'y mananampalataya sa Kanya. Nor of the will of man. Hindi dahil niloob ninyo na Siya ay tawaging Panginoon. But of God. We are children of God dahil we are born of God. Kaya sabi ni Jesus kay Nicodemus, di ba, sa John chapter 3, you must be what? Born again. Yung lahat ng tao, hindi pwedeng ipanganak ang sarili. Gayon din, lahat ng makasalanan, hindi pwedeng i-born again ang sarili. Merong ibang magbo-born again sa atin, at yun ay ang ating Diyos na mahabagin sa lahat. We are born of God. That's why, sabi sa Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. So paano natin nalalaman na tayo ay anak ng Diyos, na niligtas ni Kristo Jesus, born again, born of God, born from above? Paano natin malalaman yun? If we are led by the Spirit of God. Kung tayo nananalangin sa Kanya, kung tayo'y umaasa sa Kanyang kalakasan, kung tayo'y sumusunod sa Kanyang salita. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Tayo ay children of God dahil tayo ay nanampalataya sa Kanya. Tayo ay nanampalataya sa Kanya sapagkat tayo ay ipinanganak niya muli. All are sons of God. All sons of God are immersed into Christ. Yun po yung susunod. Verse 27, for many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ang lahat ng tunay na mananampalataya ay isinasali ng Espiritu Santo sa katawan ni Kristo sa church, hindi sa GCF, hindi sa kahit na anong church, kundi doon sa invisible church. Yung church ng mga tunay na niligtas at nanampalataya kay Kristo Jesus. Hindi ito water baptism. Ang sabi sa 1 Corinthians 12:12 and 13, for in one Spirit we were all baptized into one body,
Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Isang Espiritu lang ang nagpasok sa atin, kumbaga, sa katawan ni Kristo Jesus. Hindi po ito water baptism katulad nung nakita natin kanita. Ito po ay Spirit baptism. Kailan po nangyari yun? Nung kayo sa unang pagkakataon ay nakakilala sa Panginoong Jesus at tunay na nanalig sa Kanya bilang inyong tagapagligtas. Nung moment na yon, ang inyong Spirit baptism. Pastor, hindi ko alam exactly kung kailan yun eh. Importante ba na alam nyo? Ang importante lang naman na kasama kayo. Diba? So, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So, lahat ng kaisa ni Kristo. So, ang nangyari ngayon, we are united with Christ. We are in Him, tayo ay na kay Kristo Jesus, and He is in us. Siya ay nasa atin. Hindi natin alam kung saan nagtatapos ang ating sarili at saan nag-uumpisa ang Kanya. Tayo ay in a spiritual union with Christ. Yung pong ibig sabihin ng baptized into Christ and have put on Christ. Alam nyo, sabi sa Romans chapter 6 verses 3 to 4, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Ganon po ang testimonyo ng mga binautismuhan, na sila ay tumanggap na kay Kristo Jesus at dahil sa kanilang pagiging born again, nagkaroon sila ng pagbabago sa kanilang buhay. Mga kapatid, maraming nagsasabi na sila ay born again, na sila ay tunay na Kristiyano, ngunit wala namang pagbabago sa kanilang buhay. Kung wala pong pagbabago sa buhay, walang bagong buhay. Yun po yung newness of life. Sa Ephesians 4:20-24, ganito ang ating mababasa, but that is not the way you learned Christ, assuming that you have heard from Him and were taught in Him as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Merong putting off at merong putting on. Hindi maaaring yung karumihan ng ating dating buhay ay atin pa ring suot-suot. Dapat nating iniwinawaksi ito at sinusuot naman ang kabanalan na bigay sa atin ng Panginoong Hesus. Alam nyo, imagery ito ulit ng Roman society. Nung panahon na yon, ang Roman family, habang lumalaki ang kanilang mga anak, ang kanilang mga lumalaking anak, na merong mga pedagogos or guardians, meron silang suot na toga. So meron silang suot na toga. Ang toga nila, merong lining. Hindi, ano tawag doon? Burda. Sa baba, no? Na kulay violet o kulay blue o kulay pula. Basta merong burda. Ang tawag po nila doon, the toga praetexia. Yung po ang suot ng mga bata under the guardianship of the pedagogos. Kapag nasa hustong gulang na ang isang batang lalaki, sa lalaki lang naman nila ginagawa to. Kapag nasa hustong gulang na ang isang batang lalaki, nagkakaroon ng seremonya sa kanilang pamilya at yung toga praetexia ay hinubad at sinusuot ang toga virilis.
toga ng tunay na lalaki. Kasi virilis eh. No? So ganun po yung imagery na pinipaint ni Paul. Na ang mga na kay Kristo na, iwinawaksi ang dating buhay at sinusuot ang kanilang bagong anyo kay Kristo Jesus. Sabi nga ni Dr. John MacArthur sa kanyang komentaryo, whatever the Lord Jesus is and has becomes the believers. Kung ano daw meron si Jesus, meron tayo. Because Christ has the love of the Father, so do believers. Because Christ has full access to the Father, so do believers. And because Christ has the full resources of the Father, so do believers. So lahat ng meron si Kristo Jesus, meron din ang bawat isang nananampalataya sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng becoming sons of God. Lahat ng rights, lahat ng pribilehyo ng mga anak ng Diyos ay nasa atin na. Pangalawa, becoming one with all believers. Verse 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Sabi ni Dr. Warren Wiersbe sa kanyang komentaryo, this must have been glorious news for the Galatian Christians. For in their society, slaves were considered only pieces of property. Women were kept confined and disrespected. And Gentiles were constantly sneered at by the Jews. A wika niya, the Pharisee would pray each morning, I thank thee, God, that I am a Jew, not a Gentile, a man, not a woman, and a free man, and not a slave. Yet all these distinctions are removed when we are in Christ. Wala na po lahat yan kung tayo ay nananampalataya na kay Kristo Jesus. All are spiritual equals in Christ. Mga social distinctions, human social distinctions katulad ng ethnicity, social status, gender, ay wala nang diferensya. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 11, here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. Ang wika ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verses 13 to 16 ay ganito, but now in Christ Jesus, you who were once far off, mga Gentiles, tayo po yun, malayo tayo sa Israel no? Once far off, have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one new man in place of the two, so making peace. So wala nang Hudyo, wala nang Gentile. And might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Ang sabi sa Romans 10:12, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. So wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo, ang Hentil, ay pare-pareho na. Ang babae, ang lalaki, ang master, ang slave, ay pare-pareho ang halaga sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos. All, however, do not have the same function. Meron tayong iba-ibang function. No? Kung sabi sa Genesis 3:16, sabi kay Eve pagkatapos niya magkasala, to the woman He said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, or shall be towards your husband,
But he shall rule over you. Ano ibig sabihin nun? Nagkaroon daw, magmula nung mahulog si Eva, at nagkaroon tayo ng bahid ng kasalanan, lahat ng babae daw ay merong secret desire na maging head ng pamilya at hindi yung kanilang asawa. But he shall rule over you. So yun, inabuso ng mga lalaki over time. Ang mga lalaki umabuso sa mga babae. Inabuso ang mga babae, inoppress ang mga babae. Ang mga babae naman, dahil sila ay iniipit, ay lumaban. Pero yung ibang babae, talagang gusto nila, sila yung maging head. Gusto ko akong masunod. No? My husband is the head, but I am the neck. And the head cannot move without the neck. Ganyan ang wika ng maraming mga kababaihan. Pero ang sabi sa Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and he is himself its Savior. 1 Corinthians 11:3, but I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Doon pa lang makikita na natin mga kapatid, na ang submission does not equal inferiority. Hindi ibig sabihin na head ako ng aking asawa, superior ako sa kanya, inferior siya. Hindi po. Dahil sa totoo lang, kung kilala nyo kaming dalawa, mas matalino po asawa ko. No? So superior po siya, pero head po ako. Pero sa totoo lang, kung alam nyo kung anong responsibilidad ng head, mga babae, kayo na lang ang mag-head. Kayo na lang ang mag-head. Utang na loob. Kayo na lang ang mag-head. Mahirap pong maging head. Sapagkat kayo, ang lahat ng magiging head, dapat alipin ang lahat. Ang lahat ng magiging head, dapat naglilingkod sa lahat. Ang asawang lalaki, dapat isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang asawang babae. Bakit ko gagawin yun? Dahil nakyutan lang ako sa kanya. Pero ganun po ang pagiging head. Gusto niyo maging head? Kayo na lang. Pero hindi po ganun. Ang kalooban ng Diyos, ang kanyang kalooban, ang mga lalaki ay kakaiba ang function, hindi ang value, sa babae. At yung kanyang function has nothing to do with value. Not superior, not inferior. All should be treated equally valuable in Christ. At kapag ating violate ito, ang tawag po doon partiality, at yung po ay kasalanan. James chapter 2 verse 1, my brother, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ. Verse 9, but if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. Romans 2:11, bakit? For God shows no partiality. Ang ating Diyos po ay hindi nagtatangi on the basis of ethnicity, on the basis of gender, or on the basis of social status. Ang lahat po spiritually have the same value in His eyes. Ang sabi nga ni R.C. Sproul, what Paul is saying is simple: being a Jew, being a Gentile, being a woman, being a man, being free, being a slave, no matter what, the ground is level at the foot of the cross. Patag daw po ang lupa sa paanan ng krus ng ating Panginoon. Patag. Tayo po ay isa sa Kanya. We are all one with all believers. Finally, we are all heirs of the promise, verse 29. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. If you are Christ's, yung lahat ng dinescribe natin, kung kayo ay naniwala kay Jesus, na ang kanyang perfect life ay kanyang ibinigay sa inyo, ang kanyang sinless death ay kanyang ipinataw sa inyo, kung kayo'y naniniwala doon,
Kayo ay ligtas dahil kayo ay kanyang ipinanganak na muli. Kaya kayo nakarespond sa kanya with faith. At kung yan ang totoo, you are sons of God. Hindi lang kayo sons of God, you are one with all believers. Magkakapareho tayo sa mata ng Diyos. Naalala ko bigla, merong isang awit nung ako'y bata. Mga 50 years ago na to, no? So, ikaw at ako, hindi man magkalahi, ay dapat, nakalimutan ko na, yan ang senior moment. No? ang refrain po noon, tayong lahat ay magkakapatid. Tayong lahat ay magkakapatid. Walang labis, walang superior, walang inferior. At dahil tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga anak ni Abraham. Yun ang sabi ng verse 29. Ang lahat ng kay Kristo Jesus are Abraham's offspring because they are all sons of God through faith. Napag-aralan natin to last time, Galatians chapter 3 verses 7 to 9. Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. Yung mga naniniwala sa promise na salvation. Yung mga naniniwala sa pinangako ni Jesus sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. They are the sons of Abraham. Dahil yung sons of Abraham po, ang tagapagmana ng lahat ng pangakong pagpapala ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Kasama niya sa kanyang kalwalhatian sa langit. Yan po ang kanyang pangako sa lahat ng salinlahi ni Abraham. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham. Ano yung gospel? Ang sabi ni God kay Abraham sa Genesis 12:3, in you shall all the nations be blessed. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So ang lahat po ng kay Kristo Jesus ay anak ni Abraham. Ang lahat na nampalataya sa pangako ng Diyos ay tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kasi alam natin na yung pangako na yon ng Panginoon kay Abraham, and through you, all of the nations will be blessed. Inulit niya sa Genesis 22:18. Sabi niya, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. At ang interpretation ni Pablo nung offspring, alam na natin, sa Galatians 3:16, yung offspring na yun ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang tagapagmana ng lahat ng ipinangako ng Diyos na pagpapala kay Abraham. Mapupunta kay Kristo Jesus. Paano tayo makakasagap nung pagpapalang yon? We have to be in Christ. Yan ang sinasabi ng ating teksto. Kung tayo ay kaisa ni Kristo, kung tayo ay kay Kristo Jesus at siya ay nasa atin, ang pangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham ay atin din. Sa Romans 8:16-17, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, tagapagmana, heirs of God, and fellow heirs with Christ. Fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. We are fellow heirs with Christ. Ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 6, this mystery is that the Gentiles are fellow heirs. Mga kapatid, dapat pagpasalamat natin itong verse na ito. Sapagkat lahat po tayo ay Gentiles. No? Meron po bang Hudyo dito?
Wala, no? Lahat po tayo ay Pinoy. Right? So lahat po tayo ay Gentiles. Dahil hindi po tayo Hudyo. At ang lahat ng Gentiles, sabi dito sa Ephesians chapter 3 verse 6, are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Partakers of the promise in Christ Jesus. Yun po ang key phrase. In Christ Jesus. Kayo po ba ay in Christ Jesus? Siya po ba ay in you? Lahat ng mga pagpapalang ito, mga kapatid, ay atin kung tayo ay justified by faith in Christ Jesus. Dahil sa kagandahan ng mga pagpapalang ito, pagiging anak ng Diyos, pagiging kaisa ng lahat ng mananampalataya, pagiging kapwa, tagapagmana ng mga pangako ng Diyos kay Abraham, lahat pong mga biyayang yan ay atin in Christ Jesus. Kung tayo ay mananampalataya sa ginawa na niya para sa atin. Akala natin meron tayong kailangan gawin para tayo tanggapin ng Panginoon. Ginawa na po lahat ni Jesus. At ang tanging kailangan lang natin gawin ay manampalataya na siya ay gumawa na ng lahat para tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa kanyang Ama, sa ating Ama. Sino pa ba ang babalik sa tanikala ng salvation by works? Magtataka kayo, marami-rami din po. Baka may ilan sa atin dito, nagpupunta dito dahil, siguro kung magsisimba ako regularly, every Sunday, matutuwa ang Diyos sa akin at bibigyan niya ako ng points para ako ay makapasok sa langit. Hindi po. Hindi po kayo maliligtas ng pagsisimba. Hindi po kayo maliligtas ng pag-a-attend ng Bible study. Hindi po kayo magliligtas ng pagkakawang gawa. Hindi po kayo maliligtas ng pagiging miyembro ng Green Hills Christian Fellowship. Pero kung gusto nyo maging miyembro, welcome kayo. Pero hindi po kayo maliligtas. Hindi namin kayo maliligtas. Ang tanging makapagliligtas lamang sa inyo ay ang kahabagan ng ating Diyos at ang pananalig sa Kanyang pangako kay Kristo Jesus. Yun lang ang tanging paraan. At doon magmumula ang lahat ng pagpapala to be sons of God, one in Christ Jesus with all believers, and heirs of God's promise. Mga kapatid, bago tayo magtapos, baka naman merong naririto ngayon, naririnig nyo ang mabuting balita ng kaligtasan na ito, pero kayo ay wala pa kay Jesus. Di ba kayo nagtataka at kayo'y dinala dito sa hapong ito, sa oras na ito, upang mapakinggan ang salita ng Diyos at ang mensahe na ito? Di kaya't kumikilos ang Diyos, Espiritu Santo sa inyong buhay, sa inyong puso't isipan, upang kayo ay magkaroon ng pananampalataya kay Jesus? O baka namang pilit ninyong ginagawa ng paraan ng inyong sariling mabubuting gawa ang inyong kaligtasan? Kaibigan, wala pong mararating yung ganong klaseng gawa. Tanging ang pananampalataya lamang kay Jesus lamang ang tanging paraan upang kayo ay maligtas. Kung hindi pa kayo tumatanggap sa Panginoong Jesus, hindi pa kayo lumalapit sa Kanya. Alam niyo, ang tanging pwede lang natin gawin, actually, wala tayong pwedeng gawin eh. Ang pwede lang natin gawin ay sumigaw sa Kanya at humingi ng Kanyang kapatawaran at hingi ng Kanyang kahabagan at kaligtasan.
Yun lang ang pwede natin gawin. Para tayong mga pulubi na walang kahit na ano, kundi mga kamay na nakaunat at humihingi ng kahabagan ng ating Diyos. Sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na maliligtas. Kaya kaibigan, kung ang kailangan lamang ay humingi ng tawad sa Diyos, ayaw niyo pa ba yun? Kung ang kapalit ay buhay na walang hanggan sa kanyang piling sa langit, huwag kayong maglala, lahat po tayo ay may buhay na walang hanggan. Ang tanong lang, saan? Sa piling ng ating Diyos o malayo sa Kanya? Natitiyak ko na ayaw niyong ipusta ang inyong eternal destiny dahil lamang sa inyong sariling paniniwala na kaya ko sa aking mabubuting gawa ang iligtas ang sarili ko. Hindi ako aasa kahit kanino dahil kaya ko. Kung ganyan po ang inyong puso, kaibigan, nawa ay tibagin ng Diyos ang katigasan ng pusong iyan at gawin niyang mayabong na lupa ang inyong puso upang magkaroon ng pananampalataya sa kanyang ipinangakong paraan ng kaligtasan. Tayo po'y tumayo, tayo mananalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa inyong salita na aming inaral ngayong hapong ito. O Panginoong Diyos, kayo nga po ang kumilos sa aming kalagitnaan kung meron kaming kasama dito na hindi pa nananampalataya sa inyo at medyo matigas ang puso at hindi humihingi ng inyong kapatawaran, nagmamalaki na kaya niya sa kanyang sariling mabuting gawa. O Panginoon, kung meron ngang isang ganoon sa aming kalagitnaan, kayo po ang kumilos sa pusong iyon at bigyan niyo siya ng buhay. Buhayin niyo siya ng maguli upang sa kanyang pagbabagong buhay ay kayo ang kanyang kapitan para sa kanyang kaligtasan. O Diyos, maraming salamat para sa amin na inyo nang niligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa kagandahan ng mga pagpapalang nasa amin na dahil sa aming paniniwala at pananalig kay Kristo Jesus. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig ni Kristo Jesus at ang pakikipisan at tanglaw ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ang nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.